Malaking galaw ito para sa Lakers at posibleng maramdaman natin ang epekto nito buong season. Ayon kay Shams Charania, pumirma ang Lakers kay Matisse Thybulle, 2 beses All-Defense Wing, sa isang 1-year deal na $3.3 million lang. Pero ang totoong kwento dito hindi lang ang presyo. Ito ay tungkol sa isang problema na hindi na-solve ng Lakers simula pa noong umalis si Marcus Smart papuntang Houston. At ngayon, tingnan natin kung bakit ito posibleng isa sa pinaka-underrated na galaw ng buong free agency. I-breakdown natin kung ano talaga ang nangyari, bakit importante ito, ang risk na kasama dito, at ang totoong dahilan kung bakit tinawag itong steal ng maraming analyst. Bago tayo tumuloy, mag-subscribe muna kayo para sa susunod na updates ng Lakers roster habang buo pa ang off-season. Simulan na natin sa bahagi ng balita na pinakamahalaga. Ayon kay Charania, nakausap ni Thybulle sina JJ Redick at Luka Doncic mismo bago siya nagdesisyon. Ibig sabihin, hindi ito basta random na free agency ad. May direktang pitch mula sa coaching staff at sa franchise player mismo. Nag-usap pa nga ang Lakers sa Trailblazers tungkol sa posibleng sign and trade na magbibigay kay Thybulle ng mas malaking sweldo pero hindi ito natuloy. Sa huli, pumili si Thybulle na tanggapin ang veterans minimum offer ng Lakers. Sa ibabaw, parang ordinaryong depth signing lang ito. Pero ang mas malalim na implikasyon, pinili ng Lakers ang defensive fit kaysa sa mas malaking gastos at pinili naman ni Thybulle ang opportunity kaysa sa mas malaking bayad. Dalawang panig na naghahanap ng parehong solusyon. Bago ito, malinaw ang problema ng Lakers, 18th sa defensive efficiency last season at nawala pa ang best perimeter defender nilang si Marcus Smart papuntang Rockets. Sa parehong off-season, ginawa rin ng Lakers ang malaking sign and trade para kay Walker Kessler mula Utah, isang gastos na ag-iwan sa kanila ng limitadong cap space para mag-shop pa ng malalaking wing defenders. Ibig sabihin, kailangan nilang maghanap ng lutas sa problema na hindi mangangailangan ng malaking pera. At doon pumasok si Thybulle, isang player na may proven track record bilang elite defender pero available sa minimum dahil sa injury history niya. Ito ang bahagi kung saan lumalabas kung bakit tinatawag itong nakaw. Noong healthy si Thybulle sa nakalipas na 2 season, siya ang led sa buong NBA sa steals at deflections per 36 minutes kabilang ang mga players na naglaro ng hindi bababa sa 20 games. 4 na steals, 1 block at 4 na deflections per 36. Numero na kadalasan makikita lang sa top-tier defensive specialists. Pero hindi lang defense ang dala niya ngayon. Kumuha rin siya ng 41.8% mula sa 3-point line sa nakalipas na 2 season. Malaking improvement kumpara noong nasa Philadelphia siya, kung saan itinuturing siyang liability sa offense. Kung talagang masustain niya ang shooting number na yon, hindi na lang siya defensive specialist, magiging kumpletong 3-and-D wing siya. Ang problema? Injuries. Nawalan siya ng malaking bahagi ng huling 2 season, 15 games lang noong 2024-25 dahil sa knee at ankle issues at games lang noong nakaraang season dahil sa torn thumb ligament at knee tendinopathy. Bago dumating ang mga injury na ito, laging naglaro si Thybulle nang hindi bababa sa 65 games kada season sa buong career niya. Kaya ang totoong tanong, hindi kung may kakayahan si Thybulle, malinaw yun. Ang tanong ay kung kaya ba ng katawan niyang manatili sa court. May isang malaking problema dito, hindi lang injury risk. Nagdulot rin ang signing na ito ng roster crunch para sa Lakers. Sa pagdating ni Thybulle bilang ika-16 na signed player, kailangan nilang magdesisyon kung sino ang aalisin sa roster.
Mga pangalan tulad nina Jaden Hardy, Dalton Knecht at Jake LaRavia ang posibleng maapektuhan. At may mga rumor pa na maaaring maging parte ito ng mas malaking trade conversation na kinasasangkutan pa ni Bronny James. Ibig sabihin, kahit mukhang simpleng minimum salary depth piece lang ang signing na ito, may domino effect ito sa buong roster construction ng Lakers papasok ng bagong season. Hindi ito nagtatapos dito, posibleng magbukas pa ito ng ibang desisyon. Ang pinaka-makatuwirang outcome, gagamitin ni Redick si Thibault bilang direktang kapalit ng role na iniwan ni Marcus Smart, yung defense first wing na maaasahan sa mahihirap na matchup, lalo na para bawasan ang pressure kay Walker Kessler sa interior. Hindi ito nangangahulugan na 100% guaranteed ang healthy season ni Thibault. Pero kung mananatili siyang malusog kahit 50-55 games lang, malaking upgrade na ito para sa isang roster na desperadong nangangailangan ng perimeter stops. At kung tuluyan niyang ma-prove na sustainable ang 3-point shooting niya, posible pang maging isa sa mga pinakamahalagang minimum deal signings sa buong league ngayong season, hindi lang para sa Lakers. Sa huli, sinolusyunan ng Lakers ang isang malaking depensang problema nang hindi ginastos ang kaunting natitirang cap space nila. At ginawa nila ito gamit ang direktang relasyon sa pagitan ni Redick, Doncic at Thibault mismo. Ang panganib ay totoo dahil sa injury history, pero ang potential upside, isang elite defender na may improving shot, ay eksaktong klasing bet na dapat gawin ng isang team sa posisyon ng Lakers. Kung kayo ang decision maker ng Lakers, ano ang mas priority inyo? Full health ni Thibault sa buong regular season o full health niya Pikoy? Apasok lang ng playoffs? I-comment nyo sa baba ang sagot niyo. Mag-subscribe kayo para sa susunod na Lakers roster updates. At kita-kita tayo sa susunod na video.